At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay colored manga nga muna tayo nito ni chapter 1137 habang hinihintay si full chapter ni 1138. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa kastilyo nila King Harald dahil dito ay dumating na nga itong grupo nila Luffy. Pero itong ang si Rod ay medyo nagugulat siya sa natatakot kasi alam niya nga raw 14 years ago pagkatapos mamatay ni King Harald wala nang pumupunta dito sa kastilyo. Pero bakit ganito? Itong pintuan wasak. So ano raw nangyari dito? So ano yan? Intruders daw ba yan? Sabi ngayon ito ni Namit, saka bad sign ba yan? Pero ito sabi nga ni Zoro, pero teka lang, yung sira yung wasak galing dun sa loob ng kastilyo, sabi niya ganyan. Pero maya pa eto nga biglang takbo si Luffy dyan sa loob, sabi niya nga dyan, sige hanapin na natin susi, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos niyan is bam, so dito nagulat at natuwa itong si Luffy, sabi niya nga dyan, wow ang laki, sabi niya ganyan ng kastilyo. So dito ay sabi niya ngayon kay Rod na nasa na raw makikita yung susi. Pero ito nga sagot si Rod, sabi niya nga di niya alam, commoner lang daw siya, ngayon pa lang daw siya nakapasok dito sa loob ng kastilyo. At then ayan ay tuloy sa lakad ngayon dito itong sila Luffy at eto daan sila sa may courtyard. Pero napansin nga nila Zoro dito na sira-sira na itong lugar na to. So kaya sabi ngayon ni Zoro dito na aba, ang tinding labanan siguro yung naganap dito kasi nga ang laki ng sira sa may kastilyo. So ngayon ito paliwanag ni Rod, ito yung labi sa nangyaring laban ni Prince Loki sa ni King Harald. Kasi si Prince Loki talagang halimaw nga raw, talagang malakas. Tapos si King Harald ganun din, isang magiting na mandirigma, malakas din si King Harald. Kaya naman hindi talaga maiiwasan na ganito yung kalaking damage sa nangyaring salpukan ni King Harald sa nga ni Prince Loki. Pero eto habang naglalakad nga sila dyan, nagulat etong si Luffy at pati etong si Nami parang natakot pa. Bakit? Kasi nga ay dito tumambad sa kanila atong napakaraming kalansay na ng mga higante. At so dito sabi nga ngayon nila Luffy na parang mga libingan daw to ng mga higante. Pero paliwanag ngayon dito ni Rod na natural lang daw na marami talagang warrior na nagbabantay dyan sa kastilyo. So kumbaga maraming gwardiya sa kastilyo. Pero nung panahon ng araw na yun yung naganap yung pagpatay ni Prince Loki kay King Harald, ay pinatay din ni Prince Loki yung 100 mahigit na gwardiya ng mga higante dito sa may kastilyo. At ang natira nga lang daw buhay dyan ay si Elder Jarol lang. At then ay pagkatapos nga nito ay dito nga napansin ni Luffy na yung isa ayun may sungay. So kaya nga sabi dito ni Luffy, aba yung isa dito may sungay pa, sabi niyang ganyan. So ito paliwanag ngayon ni Rod na etong nakita ni Luffy baka may dugo yan ng Ancient Giant. Kasi yung mga Ancient Giant daw yan talaga yung mga magigiting saka yung mga malalaking higante. Pero ngayon wala na raw talaga yung pure blooded na Ancient Giant. Yung ibang higante ay meron silang dugo ng Ancient Giant pero konti na lang yung natitira sa kanila. At katunayan nga niyan pati nga raw si King Harald ganun din. So may dugo ng Ancient Giant ay ang si King Harald. At then ay ito nga sa pagpapatuloy ngayon dito nila Rod ay dito na nga nila nakita itong portrait ni King Harald. At sabi ngayon ni Rod dito kala Luffy na ayan pagmasdan nyo, eto si King Harald ang greatest king ng Elbaf. At dito sinabi na nga ni Rod kala Luffy na si King Harald ang gusto niyan peace, kapayapaan lang. At eto ngayon sabi niya nakikita ba nila Luffy itong scar dyan sa may ulo ni King Harald. Ayan yung scar niya nung bunutin niya yung kanyang sungay. Kasi nga sabi ni Rod dito kala Luffy na para kay King Harald yung mga sungay ay reminder lang yan ng mga Ancient Giants na kung saan yan yung era ng gera. Ay ayaw nga nito ni King Harald din ng gera, gusto niya yung kapayapaan lang. So kaya ayan tinanggal na lang ni King Harald yung kanyang sungay para wala nang makaalala sa mga gera na yan. Pero eto habang naglalakad etong sila Rod ay sinabi niya nga kala Luffy na talagang maraming nagulat dahil nga sa nangyaring pagkamatay ni King Harald. Pero sa lahat ng mga higante rito yung talagang nagulat at yung galit na galit dahil nga sa ginawang pagpatay ni Prince Loki kay King Harald, yun ay walang iba kundi si Haruding, yung kapatid niya rin mismo. So kaya nga dito nagulat etong sila Luffy, sabi nga nila dyan, ano? Kapatid ni Haruding si Prince Loki? So kaya eto paliwanag ngayon etong si Rod at sabi niya nga dyan, oo,
half-brother yung dalawa na yon. Kasi magkaiba ng nanay si Harudin at saka si Prince Loki. So anong nangyari? Si Harudin pinanganak bago pa man din pakasalan ni King Harald yung nanay ni Prince Loki, which is yung nanay ni Prince Loki, ayan, yung reyna dito sa may Elbaf. So now, etong mga taga Elbaf ayaw tanggapin yung nanay ni Harudin bilang reyna din kasi etong nanay ni Harudin galing sa labas ng Elbaf. So hindi siya taga Elbaf. So kaya ito, tanong nila Zoro ngayon dyan, ganoon naman pala. Pare-pares naman silang higante pero bakit ayaw tanggapin na maging reyna yung nanay ni Harudin? So ito, sagot si Rhodes, sabi niya nga dyan, oo nga, pare-pares kaming higante pero di ba nga yung mga tao ganyan din? Di naman sila basta-basta pumapayag na maging reyna yung hindi mismo taga ron sa kingdom o sa lugar na yun. So ito, naintindihan ngayon ni Zoro na oo nga naman, kahit nga sa mga tao ganyan hindi sila basta-basta tumatanggap na maging reyna ka, lalo na galing ka sa ibang bansa. At eto ngayon, sabi nga ni Rhodes kasi naniniwala sila na kapag yung partner mo galing sa labas ng Elbaf ay dudungisan lang yan yung dugong Elbaf nila. So kaya hindi tinatanggap yung nanay ni Harudin bilang reyna. At so kaya eto, tanong ngayon ni Zoro, ganoon naman pala kung dudungisan pala ni Harudin etong dugong Elbaf nila, bakit kumampi etong si Rhodes dyan kay Harudin, anong dahilan niya? So dito na nga ay kinuwento ni Rhodes kala Zoro yung nakaraan nila dati ni Harudin. So ito yung mga bata pa sila. Nung mga bata pa sila ay etong si Rhodes binubuli-buli raw siya kasi nga nerdy siya. Pero nung makita ni Harudin itong kanyang mga drawings yung ginagawa niyang mga charts, natuwa etong si Harudin dyan kay Rhodes. At etong si Harudin ngayon kinaibigan etong si Rhodes. So dahil dyan natuwa etong si Rhodes kay Harudin kasi nga ang bait sa kanya ni Harudin. At maliban pa nga dyan, sabi nga dito ni Rhodes na etong si Harudin napaka-straightforward saka napaka-honest. At kahit nga raw napakaraming insulto na yung inabot ito ni Rhodes kahit ng mga bata pa sila, in-endure niya lang yan. At ang sinasabi nga lang daw ni Harudin na balang araw pagbubuklod-buklorin niya lahat ng mga higante. At eto ay habang kukwento nga etong si Rhodes about sa nakalipas nilang dalawa ni Harudin, ay talo naman dito yan sa side na nila Harudin dahil tuloy-tuloy na nga dito itong kasiyahan nila habang sinasabi dito ni Harudin na siya yung magiging hari ng Elbaf. At eto nga, habang nagkakasiyahan dito itong sila Harudin ay balik dito kala Rhodes at sabi niya nga dyan na gusto niyang tulungan itong si Harudin na maabot yung kanyang pangarap. But then, ay eto nga habang kwento-kwento dyan, etong si Rhodes ay dito sa kabilang banda may nakita etong si Luffy dyan sa may harapan nila. Sabi nga niya dyan, teka lang, pagmasdan nyo may nakita ako dito, sabi ng ganyan. At then, ay pagkatapos nga nito ay talo na dito sa side ni Prince Loki. At eto nga, talagang gulpi sarado na etong si Prince Loki dahil nga dito kay Gunko. So eto si Gunko ay ginawa pang malaki etong boots niya para madali nang maabot etong si Prince Loki. At then, ay dito nga biglang tapak ngayon etong si Gunko at ayan, labas na etong itim na araw niya papunta din kay Prince Loki. At then pagkatapos nga niya is eto biglang parang naggawa ng direksyon etong araw niya. So meron papunta rito sa kanan, tapos pagkatapos niyan meron pataas. At then after nga niyan ay dito napipredict ngayon ni Prince Loki yung mga direksyon na ginagawa nung araw nito ni Gunko. So kaya nga rito sabi ni Prince Loki, salamat sa heads up nito ni Gunko kasi alam ngayon ni Prince Loki kung saan pupuntang direksyon ngayon yung mga pag-ataking gagawin sa kanya nito ni Gunko. Pero salita itong si Gunko, sabi niya nga dyan na hindi naman yan may iwasan ni Prince Loki pero pwede niyang baguhin itong direksyon ng pag-atake niya. Depende yan dito kay Prince Loki. At ngayon tinatanong ngayon ni Gunko itong si Prince Loki kung sasali ba itong si Prince Loki dyan sa grupo nila o hindi. At eto ngayon sigaw si Prince Loki, sabi niya nga dyan asa pa etong sila Gunko hindi siya sasali dyan sa Holy Knights. At then pagkatapos nga niya ay dito nga bam, biglang takbo na nga dyan, kilos na etong si Gunko. At then pagkatapos nga niya is bam, dito bigla nang binanatan ngayon, sinipa niya etong si Loki. At then pagkatapos nga niyan is pakala sige. So dito ina-uppercut niya etong si Loki. At then pagkatapos niya is bam, so dito bagsak ngayon dyan etong si Prince Loki. At eto ngayon pati yung mga alaga ni Prince Loki ay ayan duguan na. So ito yung python o yung ahas, wala na, natusok na nga rin yan nung araw nito ni Gunko. So lahat sila dito ay bagsak na. Pero eto nga ngayon ay salita etong si Gunko, sabi niya nga dito kay Prince Loki, pagsisisihan nito ni Prince Loki itong ginagawa niyang rejection kala Gunko. So now ay bigla nang aatake na ulit dito na pagkarami
rami-rami etong si Gunko pero biglang sigaw. Etong si Prince Loki sabi niya nga dyan na tumigil na etong si Gunko, pero ito biglang tanong si Gunko, sabi niya nga dyan, bakit? Sasali ka na ba ngayon sa grupo namin? Sabi niya ganyan. Pero eto nga biglang dila lang at tawa ng tawa etong si Prince Loki, sabay sabi niya nga dyan na hindi, asa pa rin etong sila Gunko. At then pagkatapos nga niya ay dito na nga tinuluyan ngayon ni Gunko etong si Prince Loki na pagbabanatan. At then pagkatapos nga niyan ay eto nga salita na etong si Shamrock, sabi niya nga dyan na tumigil na etong si Gunko kasi sawa na nga raw siya dyan sa naririnig niya kay Prince Loki. At then pagkatapos nga niyan ay eto tayo na etong si Shamrock at nireveal niya na nga dito etong kanyang tunay na identity. At sinabi nga rito na etong si Shamrock ayan yung leader ng Holy Knights. At eto sabi niya ngayon kay Gunko na mag-iba sila ng strategy. Kontakin ngayon ni Gunko yung Marijoa. At eto nga habang bagsak ngayon dito si Prince Loki ay tingin-tingin sa kanya ng masama etong si Shamrock. At sabi niya nga dyan etong Elbaf kung saan nakatira yung mga warrior na sila yung dumina sa New World dati ay papasunurin nila yan sa world government, sabi niya ganyan. At din pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong si Colored Manga ni chapter 1137 natin. So ayan, ay hintay-hintay nga lang muna tayo guys hanggang sa dumating na itong si manga naman o si full chapter ni 1138. At pag lumabas yan ay pepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.